open our Bibles, if you have, sa Acts chapter 13, verses 1 to 12. As the word of God for us this morning. Again, Acts 13, verses 1 to 12. Hear the word of the Lord. Now there were in the church at Antioch prophets and teachers, Barnabas, Simeon, who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, a lifelong friend of Herod the Tetrarch, and Saul. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." Then after fasting and praying, they laid their hands on them and sent them off. So, being sent out by the Holy Spirit, they went down to Seleucia, and from there they sailed to Cyprus. When they arrived at Salamis, they proclaimed the word of God in the synagogues of the Jews, and they had John to assist them. When they had gone through the whole island as far as Paphos, they came upon a certain magician, a Jewish false prophet named Bar-Jesus. He was with the proconsul Sergius Paulus, a man of intelligence who summoned Barnabas and Saul and sought to hear the word of God. But Elymas, the magician, for that is the meaning of his name, opposed them, seeking to turn the proconsul away from the faith. But Saul, who was also called Paul, filled with the Holy Spirit, looked intently at him and said, "You son of the devil, you enemy of all righteousness, full of all deceit and villainy, will you not stop making crooked the straight paths of the Lord? And now, behold, the hand of the Lord is upon you, and you will be blind and unable to see the sun for a time." Immediately, mist and darkness fell upon him, and he went about seeking people to lead him by the hand. The proconsul believed when he saw what had occurred, for he was astonished at the teaching of the Lord. This is the word of the Lord. Amen. Please be seated. Ano nga ba ang mangyayari kapag ang isang church or isang kawan ay napuspos ng banal na spirito? You know, right? Speaking in tongues. The church at Pentecost, tama po ba? Don't laugh at it. I'm sorry, I'm trying to, to trick you. No? But they're not simply uttering words as if like the Holy Spirit is really alive in them. Pero sila po ay, yun po ay kapahayagan na ang Diyos ay porsigido na abutin ang mga nasyon dahil they're uttering languages of different nations. And the Lord Jesus actually, when He commissioned the apostles, sinasabi nga po that you will become my witnesses in Jerusalem, Samaria, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Right? So, speaking in tongues. What if, kung puno ba na, kung mapupuspos ba ang isang church ng banal na spirito, do you think magkakaroon sila ng sigla sa pagsamba? Okay, now you're agreeing. I mean, nagtatalunan sila? Marami ang iiyak sa kantahan? Because they're really convicted. May pag-iyak ng husto sa pananalangin as they pray. They're really repenting and crying. Actually, negative yung tone ko dito. Nagiging positive yung no? Marami ang mag-amen sa preaching. Amen, right? Pero pag wala ang banal na spirito, wala palang amen. Anyway, just kidding.
ang mga kaloob ay mapupuno when we are filled by the Holy Spirit. Ang pamumuhay ay maapektuhan, right? The lives will be affected. But the challenge is it really, are you, masusustain ba talaga iyon? Because others are like filled by the Holy Spirit, let's say after the worship service, and somehow naging mabait siya sa church, pero pag uwi ng bahay, balik na naman. Right? Pero ito po, para sa mga taga-Antioch, hindi lang basta ito nagtatapos sa mga ganong klasing effects. Ang banal na spirito ay naluluwalhati hindi lang rin mismo sa kanilang pamumuhay, kundi sila ay magamit bilang tapat na instrumento ng ebanghelyo sa sangkatauhan. In other words, the effect of the Holy Spirit to the church in Antioch ay sila po ay ma-equip, sila po ay maging pursigido na maghayo, actually in particular si Barnabas and Saul, but collectively nagkakaisa ang simbahan na magpadala ng mga ministro para abutin din po yung ibang mga tao sa malalayong lugar. In other words, again, the effect of the Holy Spirit is nagkakaroon po ng heart ang church for missions, nagkakaroon ng heart ang church for the glory of God among the nations. Yun din po yung effect ng Holy Spirit at descending sa upper room at the time of Pentecost. Hindi lang basta, of course, speaking in tongues. Sila ay may pagkakaisang maisulong ang ebanghelyo sa pagbibigay buhay ng bawat isa na may maihayo, maisend, at matulungan, ibig sabihin, to raise funds para po magpatuloy itong misyon na ito. Para umabot rin ang ebanghelyo sa ibang tao sa mundo. Simply put, when the Holy Spirit is filling the church humbly, the gospel will advance through this church. Bilang kawan, dito sa atin pong komunidad, right? In our city even, o kaya po bilang isang lokal na kongregasyon na parte ng Universal Church, ang pagkapuspos ba natin ng Espiritu Santo ay nagdudulot ng pagnanais ng husto na maisulong ang ebanghelyo sa bawat tao. If we are claiming that we are a Spirit-filled church, meron ba talaga tayong puso na maisulong, mai-advance ang ebanghelyo? Yes, dito po sa ating lugar, pero sa buong nasyon. Ngayong umaga, pinapahayag sa atin ng salita ng Diyos na advancing the gospel entails sending of appointed ministers by a Spirit-led church who are enabled to do its work. Mahaba po, no? So, try to just, stay lang po dyan para sa mga nagsusulat if you want to take down notes. Again, advancing the gospel includes, sabihin po natin, akala po natin yung basta-basta mag-share ka lang ng gospel everywhere. That's advancing the gospel. Pero it entails sending of appointed ministers. That's why, kanina maganda po yung benediction study natin, no? yung laying on of hands, na anong tawag yun? Transference. In the case of blessing ministers, we are actually, kumbaga parang imputing din po yung dating nun eh. Blessing from the Lord.
na sila po ay maipadala. At sila po ay maging kagamit-gamit. The appointment of ministers actually entails training for them, training. Because they have to proclaim the word of God in its purity, in faithfulness, at hindi po mabahiran ng anumang iba pang katuruan. So, the appointed ministers are crucial para may advance yung gospel, pero mangyayari po yun kapag yung simbahan na yun ay tunay na pinangunahan ng banal na spirito. And yun nga po, itong mga appointed ministers are enabled to do its work. Well, there is a technical training, pero dito po sa parte nila Barnabas and Saul, naging Pablo na po yung recognition sa kanya later on pagdating po sa Cyprus. Si Paul po ay may tapang na labanan yung mali, mga false teachers, dahil ang ginagawa po ng false teachers, especially kay Sergius Paulus, gusto pong mapahamak sa maling katuruan. Pero nilabanan po. Ang mga appointed ministers ba ay meron din talagang tapang na ipahayag ang ebanghelyo. Ayan po yung explanation nito pong makikita po natin not merely in this central message, pero dito po sa atin pong teksto. Now for the kids, simply, ito pong message ay carry out the gospel mission. Ayan. Carry out the gospel mission. Yeah, that's the easiest thing. The easy thing to do is take a screenshot. Take a photo pala. And then, sulat niyo po later on. Again, carry out the gospel mission. Dalawang sangkap, ang tinutukoy nito. 2 elements, sabihin po natin, or ingredients, let's say. Una, set apart for the gospel, for the work of the gospel. So yung advance ng gospel, meron po dapat italaga, ihiwalay, yes, literally, na sila po yung maging magsagawa na maipahayag ang ebanghelyo sa ibang lugar. So, importante po, makikita po natin dito paano ba yung pag-set apart ng work for the gospel, of the gospel. Second, is enabled to do the work of the gospel. Enabled to do the work of the gospel. Hindi lang po ito yung basta, okay, alam mo na, Jesus, cross, okay, share the gospel. No, kailangan po talaga na merong enabled ministers. Ayan. Enabled to do the work of the gospel. For the kids, the 2 points for you ay 2 words then, selected and empowered. Selected and empowered. In the case dito, yes, pinili po ng banal na spirito. Yun po yung, kung pwede nga lang, magpe-pray tayo and then the Holy Spirit will reveal to us sino po yung i-appoint, no? Pero, hindi lang po yun eh. Kilala rin po kasi si Barnabas and Saul ng community to really submit to the Holy Spirit. Ayan, selected and empowered. Right, so first, set apart for the work of the gospel. Now, let's look or probably dive into our text. Alam po natin na ang simbahan, if the church is at least, kumbaga ang base po ng church at this time ay sa Jerusalem. Yung Jerusalem church po ay dumanas ng persecution, right? When James, again, was killed by Herod Agrippa, and second, Peter was imprisoned. They are terrorized, at least din sa, makikita din, natutunan natin last Sunday, yung pagkamatay ni Herod, kung gaano rin po siya really, kumbaga, lifting up himself, exalting himself as a God. And then people are actually afraid of him.
Pero sa kabila po ng persecution, at least sa Jerusalem church, which actually affected po ang buong church noon everywhere, hindi po hinayaan ng Diyos, yes, ang misyon ay mahinto, pero hindi rin hinayaan na manaig ang mga nasa kapangyarihan in light of who He is as the sovereign King. Yun po yung natutunan natin last Sunday. Sa kabila ng dinanas na persekisyon kamakailan ng kawan sa Jerusalem, na nagpakumbaba sa kanila, in effect, sila po yung nagsama-sama to pray, na pagtibay sa kanila ang kadakilaan ng Diyos, na porsigidong maisulong ang Ebanghelyo, kahit sa punto na sugpuin ang sino mang humahad lang dito. Last Sunday in our text, pinahinto po mismo si Herod Agrippa ng Diyos. In the case of Paul, Barnabas and Paul, pinahinto din po niya si Elymas by contradicting yung tinuturo niya kay Sergius Paulus and even casting a curse of judgment para mabulag po siya. Ganun po kapursigido ang Diyos na maisulong ng Ebanghelyo at labanan ang humahad lang dito. Nagdulot ito ng iba yung paglago. Right? Last time po, more verses pa, pabalik. When the persecution happened, Peter was released pala. Hindi, saan ba yun? Doon pala last Sunday, the word of God increased and multiplied in verse 24. Nagdulot nga po ng iba yung paglago ng Ebanghelyo na naging daan para ganap na maisulong ito sa malawak na mundo ng mga Hentil. This means na do not stop God's intervention na masasabi po natin gives them a signal you should continue despite of the persecution because akala nyo ito lang yung mararanasan nyo. There's more. In few chapters, mapupunta po sila, nagsisimula na yung travel ni Paul and Barnabas eh. Pagdating sa Lystra, babatuhin na naman si Saul. Sa Derbe. And instead na umalis siya, binalikan po niya yung lugar na yon. Dito, sinimulang ilahad ni Lucas sa ating teksto ang paglunsad ng missionary journey ni Saulo. Ito po yung mahabang stretch, masasabi din po natin ng Acts na nai-record ni Luke. Paano kaya nai-record ni Luke ito? Because companion po si Luke ni Paul. Ayan, kasama po si Pablo. Si Saulo. Si Lucas. Ayan, saad sa verse 1, basahin po natin yung verse 1. Now there were in the church at Antioch prophets and teachers, Barnabas, Simeon, who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, a lifelong friend of Herod the Tetrarch, and Saul. There were in the church at Antioch prophets and teachers. 5 of them were mentioned, which is actually kasama doon si Barnabas and Saul. Pero other than Saul and Barnabas, 3 po yung kinilala rin po ditong hindi in-specify kung sila ay prophet or teachers. Matapos ang pagtungo nila Barnabas at Saul para maihatid ang nalikom na tulong ng mga taga-Antioch para sa mga kapatiran sa Jerusalem, if you remember in chapter 11, tumungo sila Barnabas and Saul kasi may famine nga daw po na pinrophesy. I think sino ba yun? Si Agabus. Yung prophet din pong yun. Hindi po yata si Agabus. Anyway, so tumungo sila pero persecution happened. After the persecution, sabi po dito sa 25, Barnabas and Saul returned from Jerusalem. Ibig sabihin, hinatid lang po nila yung tulong at bumalik na po sila dito po sa Antioch in chapter 13. Tinukoy ni Lucas ang 3 kalalakihan bukod kay Barnabas at Saul na kinilala ring prophets and teachers. Una, si Simeon. Si Simeon po ay sinasabing
probably, posible, siya po ay Hudyo. Tama po ba to? Si Simeon, yes, si Simeon. At mapapansin po ninyo sa footnote ng inyong mga Bibles, ano po siya? Actually, sinabi was called Niger. Actually, Niger. So, Niger, in Latin, actually means dark. In complexion. Pero siya daw po ay Hudyo. Meron po pala ganong klaseng I don't know, biologically, baka proselyte Jew. Pangalawa, si Lucius, na sinasabi po in chapter 11:20, mapapansin po ninyo, siya ay yung naging founder member ng church at Antioch. Ayan. So, si Lucius, siya po yung parte talaga dito sa Antioch, yes. At pangatlo, si Manaen, na ang Jewish name, ang kahulugan po ay comforter. And sinasabi, associate daw po ni Herod, hindi Antipas, Herod the Tetrarch. Pero Herod Antipas din po yata. Ayan po, no? So, lumalabas po, bagamat hindi nasabi kung ano mismo ang partikular nilang tungkulin, pero in their time, actually, hopefully even in our time, pero kailangan pa po ba ng prophet in our time? Why? Okay, anyway, so, pero to balance is, maganda po yung prophet and teachers at least in the church kasi in their time, kailangan pa rin po ng mabalanse na meron pong fresh revelation from God. Ini-establish pa rin po patuloy. Pinapagtibay pa rin po ang church at least in their time. A prophet will give the fresh revelation and a teacher who will balance things out na ito bang mga revelation na to ay naaayon sa tradisyon ng salita ng Diyos. Yung sabi po ni James Dunn, yun daw po yung balance ng mga taong itinalaga ng Diyos sa simbahan na ito. Dito nagsimulang kilalanin sa isang kawan ang mga itinalagang manguna bukod sa mga apostol. Right? So, in the local church, at least in Antioch, nagkakaroon po ng structure na unti-unti yung church. In our church, being Presbyterian, presbyter means elder. Actually, it's an office, if I'm not mistaken, meaning oversight. So Presbyterians, group of elders, lumalabas. It can be similar na dito po, nagkakaroon na po ng structure yung church na meron na pong mga itinagang leaders, teachers, and prophets. Ibig sabihin, meron po silang kakayanan na talaga pong maihayag yung salita ng Diyos, appointed leaders who will handle the Word of God rightly and pastor the church. Sila po ito, 5 sa Antioch. Sunod na nangyari in verse 2-3, basahin po natin. While they were worshiping the Lord, worshiping and what? Fasting. Okay? Worshiping the Lord and fasting, iisa po nga yata yun eh. Parang yung fasting should be a worship. Worship should be really after God lang talaga. So, while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." Then after fasting and praying, after daw po ng fasting and praying, they laid their hands on them and sent them off. Kaya po, yung mga itinatalagang mga ministro, in the case of Barnabas and Saul, will be sent to proclaim the gospel to particular places na dadalhin sila ng banal na spirito. Kailangan pong ma-impart sa kanila yung blessing ng Diyos. That's why in the case of ordained elders,
be it teaching or ruling elders. Tayo po ay mga may elder in training pa lang po, hindi pa po ordained. At least ako, in the case nung time namin na ordained po kami la Pastor Enteng, Pastor Joe, no? Ni Dr. Lex. And, well, IPC recognizes it. So, ang mangyayari po, if I will be elder under IPC, there will be, ba't ako nag-explain na parang ano dito? Pero in our context, transfer of eldership. Ordination actually. So, dadaan pa rin po sa ordination process. I can assume these men ay meron din pong some kind of process other than the Holy Spirit. Si Barnabas sa parte po ng Jerusalem, well, si Paul din po na-approve din po siya. Alright, so kung meron mang mahalagang pinagkakaabalahan ang mga pinunong ito, try to think of this. Saan BC yung mga leaders ng church at Antioch? They are busy, at least at this point in time, worshiping the Lord, praying, and fasting. They're not just busy trying to, sino sa liturgy natin, sino yung pwedeng ilagay dito? Okay, sino yung magpipreach? Yes, probably. But the picture is, before anything else, they're simply coming to God, seeking His face, wanting Him, what He wants for the church, until the Holy Spirit blessed them. Kung meron mang mahalagang pinagkakaabalahan ang mga pinunong ito, let me emphasize that, ito ay walang iba kundi ang kanilang dedikasyon na sumamba sa Panginoon, mag-ayuno, mag-fast, at manalangin. I love actually this kind of, if not discipline, nature ng church na ito. At sa gitna ng kanilang pagdulog sa Diyos, this is what happened, nangusap ang banal na spirito. Literally said, nangusap ang banal na spirito na ihiwalay, set apart Barnabas and Saul para isulong ang ebanghelyo. That is the work that we can say here, kasi yun po yung nangyaring sunod, na isulong ang ebanghelyo sa mga itinakdang lugar na maaabot nito. The journey, actually, hindi basta si Barnabas and Saul ang nagtalaga saan sila pupunta. The Holy Spirit actually is leading them. Malinaw na hindi sila basta nagdesisyon para sa kanilang mga sarili o sa bawat isa. Again, these leaders did not simply, okay, ikaw na lang, Saul and Barnabas, hindi ako pwede eh. They actually sought the Lord. And the Holy Spirit was pleased in their hearts to send particular men na karapat dapat na maihayo sa gawain na ito. I love the practice of praying before planning, right? Just like what we are trying to do. Praying, then we have this kind of meeting, then we do what we are ought to do. Lumalabas na ang pagnanais nila ng husto sa Diyos sa pagsamba, pag-aayuno at pananalangin ay kinalugdan ng Diyos dulot ng pusong puno ng kanyang kalwalhatian. Dito po sa Acts, si Stephen, when he is preaching, let's say, proclaiming the Word of God, puno lang siya ng kalwalhatian ng Diyos. And even when he was stoned, nakikita pa niya ang glory ng Diyos. And Jesus Himself. Here, the work of the gospel is, kumbaga, was done through a Spirit-filled church. A church that is full of the glory of God. At nangyari yung sending off na yun.
Hindi lang siya burden. Ay, kailangan meron tayong maiplant dun eh. Kailangan meron tayong magawa. They're actually humbled. They're actually encouraged. They saw the need of other people in other places. And the Holy Spirit was pleased to work in them. Mga kapatid, bukod sa mga nangunguna sa ating lokal na kongregasyon, ano rin ba ang mahalagang pinagkakaabalahan natin? Because probably, we might be, might be comfortable, seated, like it's their work. Pero bukod sa mga nangunguna sa ating lokal na kongregasyon, ano rin ba ang mahalagang pinagkakaabalahan natin? Tayo rin ba ay nagnanais ng husto sa Diyos sa pagsamba, pag-aayuno at pananalangin hanggang tayo rin ay bigyang inspirasyon? If not, the Holy Spirit will speak literally to us, but the Holy Spirit will inspire us na isulong ang Ebanghelyo sa ating syudad hanggang sa labas nito. There's no other, tingin ko po, other way nakikilos ang Diyos para maisulong yung Ebanghelyo other than this kind of pattern that undeniably, ganito dapat ang pag-send ng mga workers. Through a church, but a church that is humbled before God in prayer, fasting, and worship, led by the Holy Spirit, with appointed men that is capable of preaching the gospel and defending it. Naway huwag tayong magdesisyon lamang base sa mga kaakit-akit na gawain na maganda sa paningin ng tao, kundi base sa pagkapuspos natin ng banal na spirito. We do not, we are not thinking, oh, Emmanuel Project, oh, medical mission, that is cool. Huwag po sanang basta yes, ganun, maganda po yun, pero base po yun sa talagang pagnanais natin sa kalwalhatian ng Diyos na maihayag sa ating komunidad. All of the things that we want to do should be, again, inspired by the Holy Spirit, na may pusong nagmamalasakit sa kaluluwa at kaligtasan ng tao. Maikalibrate natin lagi yung ginagawa natin. It's not about doing these things. It may be toiling for some of us, doing this week by week. Pero makalibrate yung ginagawa natin na yung puso natin is after the souls of these people, of these families, of their salvation. Gaano man kalago at kalawak ang ating magiging ministeryo, well, who knows? The Lord will probably use all of these ministries. Kung umabot man tayo sa punto na napalago ito ng Diyos, sikapin nating unahin sa lahat ang pagpapakumbaba sa pagdulog sa Diyos. It's not about how we will magpa-flourish basta itong mga bagay na ito, kundi nandun ba tayo lagi sa paanan ng Diyos? Kumbaga yung tuhod ba natin ay laging nakabend in seeking the help of God more than anything else. Dito nakabase ang pagtalaga ng Diyos sa kung paano niya palalawakin ang ating kapasidad at kung sino ang dapat italagang manguna sa gawaing ito. Through the means of humbling ourselves before God and be led by the Holy Spirit. Sa madaling salita, ang pagsulong ng Ebanghelyo ay hindi basta maisasagawa liban sa isang kawan, yes, isang church na nagpapakumbabang nagnanais sa Diyos, taglay ang kakayanang magpadala ng mga katangi-tanging lingkod ni Jesus, base
sa pagkilanlan ng buong kawan at paunguna ng banal na spirito. That's how I want to complete it. Again, yes, the Holy Spirit, kung pwede nga lang po, yung Holy Spirit nagsasabi sa atin, pero hindi. But, the safeguard is, okay, papadala natin si Pastor Cloyd or kung si John, kilala ba siya ng church? Approve ba siya ng marami? That's why we have this kind of nomination. Is he really equipped? May desire ba talaga siya na magpastor ng mga tao, pangunahan yung mga tao ito? May puso ba siya para sa Diyos talaga? Well, I think that's the inspiration of the Holy Spirit also. Na hindi tayo basta magtalaga kung sino man. Yan. Una, again, advancing the gospel composes first setting apart for the work of the gospel. Set apart for the work of the gospel. Second, enabled to do the work of the gospel. Yan. Sa pagpapatuloy, basahin po natin yung verses 4 to 8. Ito po yung nangyaring sunod. So being sent out by the Holy Spirit, they went down to Seleucia. And from there, they sailed to Cyprus. So, Antioch. Tingnan niyo po ito. Antioch. Ito po yung edge ng land. Dagat po ito. Bumaba po sila sa Seleucia. Dito po sila nag-travel papuntang Cyprus. From there, they sailed to Cyprus. When they arrived at Salamis, ito po yung edge ng Cyprus, ito po yung Salamis. They proclaimed the word of God in the synagogues of the Jews. Pagdaong pa lang po nila sa Salamis, nagproklama na po sila doon, and they had John to assist them. Kasama na po si John Mark. When they had gone through the whole island, talking about na-travel po nila yung buong island, as far as Paphos, Salamis, ito po yung Paphos, yung dulo, magkabilang dulo. They came upon a certain magician, a Jewish false prophet named Bar-Jesus. Bar-Jesus, actually son of Jesus. Di ba si Simon Bar-Jonah? Simon, son of Jonah ang sinasabi. Ito po, Bar-Jesus, son of Jesus. He was with the proconsul, Sergius Paulus, a man of intelligence, who summoned Barnabas and Saul and sought to hear the word of God. But Elymas, the magician, for that is the meaning of his name, opposed them, seeking to turn the proconsul away from the faith. Ayan po, mula sa Antioch, tumungo sila Barnabas, Saul, tatlo po sila, Barnabas, Saul, and John Mark sa Seleucia, sinabi na po natin kanina, hanggang makarating po sila at sa Paphos, meron po silang na-encounter na false Jewish prophet na sinasabi, at sinasabi pong kasama niya yung proconsul, gobernador daw po yung equivalent nun, si Sergius Paulus. At in-specify po dito ni Lucas, a man of intelligence. Okay? A man of intelligence. This man cannot easily be tricked by any words. Kaya po niyang unawain. May man of intelligence daw po siya. Pero, habang tinawag po ni Sergius Paulus si Barnabas and Saul para maihayag yung salita ng Diyos sa kanya, pero hinadlangan po ito ni Elymas. At yung name po niya ay magician. Ang meaning daw po, pangalan po niya. Ano po yung dating ng tao na hinahadlangan yung ebanghelyo? Ito po yung gusto nating makita, Pagdating sa 9:10, ito po yung naging response ni Saul. Verse 9 to 10, basahin po natin. But Saul, who was also called Paul, filled with the Holy Spirit, looked intently at him, and said, "You son of the devil." Para nga pong masigit pa sa cursing ito Devil Son of the devil, you enemy of all righteousness, full of deceit and villainy,
will you not stop making crooked the straight paths of the Lord? Nirebuke po ni Pablo. At talagang kinurse pa nga po ito. Nagsimulang kilalanin si Saul, ito po sa puntong ito, onwards. If you notice, I'm not merely using the name Paul. Pero from this text onward, Paul na po yung gagamitin natin. Kasi po si Saul, Jewish name. Paul is the Roman and Greek name. At si Paul ay napunta na sa mga Roman territories. Kaya nagiging Pablo na po yung tawag sa kanya ngayon. Dito po nagsimula sa Acts 13, tawaging si Saul na Pablo. Buong tapang na nilabanan ni Pablo si Elimas na hindi ito basta kailangang baliwalain o palampasin. Si Sergius Paulus ay kinilalang nasa kapangyarihan bilang prokonsul, sabi po na may taglay na talino. Kung saan lumalabas na nais sirain mismo ni Elimas sa pagbaluktot ng katotohanan ng Ebanghelyo sa impluensya mismo ng kaaway. Think about this. What if Elimas is telling to Sergius Paulus, no, Jesus is not really a God. No, Jesus is actually a man. Para po sa inyo, may ganong katuruan, ano pong effect nun sa taong maniniwala roon? You know what is at stake? The soul of that man. Mapupunta po siya sa impyerno. Talking about the seriousness of false teaching. That you are instilling to that man, no, Jesus is like this. Hindi yan totoong ano. At kailangan mo pang magpakabait. Hindi yung cross, walang saysay yun. You just have to attend the church. And that man will believe at throughout his life, he will suffer all of those, kumbaga, so-called commands. At the end, masasayang lang pala. Tricked by these false prophets. Yun po yung dating na mga kilala po nating mga kulto. Kilala natin na dinedeny ang katotohanan patungkol kay Jesucristo. The souls of these men are at stake. That's why, kailangan pong labanan ito ni Pablo. Hindi rin maikakaila na ang intensyong ganap na sirain ang isang tao sa tuluyang pagkabihag nito sa maling kaunawaan sa Diyos, yun po ay gawain ng dyablo. False teaching is the work of the devil. Kasi wala pong ibang ma-achieve yun kundi kawalan ng kaligtasan sa Diyos. Are we not going to really share the gospel after all kung ganun po yung sitwasyon sa ating mga minamahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, asawa? If in the end, they will really suffer the consequences of unbelief and false teaching. Well, for Paul, kay Sergius Paulus, na naghangad na marinig yung salita ng Diyos at tinitwist ni Elimas, kailangan mapahinto yung taong yun. Bukod sa kakayanang maihayag ang ebanghelyo sa malalim at malinaw na kaunawaan nito sa lahat ng uri ng tao, ang mga tinawag na lingkod ng ebanghelyo ay kinakailangan ring puspos ng banal na spirito para buong tapang na labanan ang sinumang sumisira nito sa ibang tao dahil ang kanilang kaluluwa ang nakataya rito. If you did not get that, what I'm trying to say is, hindi lang po articulation of the gospel ang kailangan ng mga ministers, maliwanag nilang maipresenta yung gospel, but the courage to contend for it ang kailangan din sa mga ministers who will really fight for the cause, for the truth of the gospel.
Di ba yan po rin yung naging sulat ni Jude? Let me read verse 3. Beloved, isa lang naman yung 1:3. Beloved, although I was very eager to write to you about our common salvation, I found it necessary to write appealing to you to contend for the faith that was once for all delivered to the saints. Jude 1:3. Sumusulat po si Jude. Sabi niya, I found it necessary na hindi lang again ipahayag sa inyo yung gospel, pero kailangan ko yung sabihan na ipaglaban nyo ito. Kasi may mga sumisira. Hindi lang basta lumaban si Pablo sa kanyang direktang pagsagot kay Elimas. Ano pa po yung ginawa ni Pablo? Ibinahagi din nito ang nararapat na hukom ng Diyos nang sabihin niya po sa verse 11. Basahin po natin. And now behold, the hand of the Lord is upon you. You will be blind and unable to see the sun for a time. Well, the apostles can do that. They can throw that kind of curse at an exercise po ni Pablo kay Elimas. Yes, he defended, pero lumalabas in parallel sa nangyari po kay Herod. Sa previous text po natin, kinurse din po ng Diyos itong mga taong ito na lumalaban sa Diyos. Ano po yung naging resulta? Immediately, mists and darkness fell upon him, and he went about seeking people to lead him by the hand. Nabulag po nga siya. Ang katotohanan ng Ebanghelyo ay napagtibay at naipatotoo sa mataas na katuruan nito. Why am I saying na i-present po yun ni Pablo in its high understanding? Kasi po, yung binabahagian niya si Sergius Paulus, a man of intelligence, na marahil, how can you say that Jesus is the Son of God? Paul, in his caliber, can actually present from the scripture in the Jewish, context pa, even for the Gentiles, kung sino talaga si Jesus. Scholar nga si Paul. At si Sergius Paulus is a man of intelligence. I may say na i-present po ni Pablo ang Ebanghelyo in its high understanding. Ang Ebanghelyo ay napagtibay at naipatotoo sa mataas na katuruan nito at again, selyado ng banal na spirito sa kapangyarihang may banal na paghatol sa sino mang sumisira nito sumisira nito sa tao. Another thing, he was able to present the gospel in its high understanding again, sealed by the Holy Spirit kasi nag-throw po siya ng curse sa lumaban nito. Ibig sabihin, nagabayan po siya ng banal na spirito sa lahat ng iyon. And in verse 12, ang nangyari po, then the proconsul believed. Una, when he saw what had occurred, for he was astonished at the teaching of the Lord. Well, yes, na-amaze po siya. Wow, kinalaban mali si Elimas, nabulag siya. Pero the emphasis of look here, he was astonished at the teaching of the Lord. A man of intelligence was able to be persuaded by Paul through a good articulation of the gospel. Mga kapatid at minamahal, ang Ebanghelyo ay kinalulugdang isulong ng Diyos, again, mula sa mapagkumbabang kawan na naghahayo ng mga manggagawang taglay ang ganap na kaalaman nito, no? Na buong tapang na ipapahayag at ipaglalaban ayon sa pangunguna ng banal na spirito. In other words, gusto ko rin pong bigyang pansin natin na, okay, kailangan may advance yung gospel. Pero do not bypass yung kailangan po nating ihanda rito. Workers that are really
that can really handle the Word of God rightly, divide the Word rightly, can really have a good understanding theologically, biblically, but at the same time, enabled by the Holy Spirit, by the church. A church that is humble to really seek the face of God. Patuloy nating naisin mismo ang Diyos hanggang tayo ay mapuspos ng kaunawaan at kalwalhatian dulot ng Espiritu Santo na magdadala sa atin bilang kalugod-lugod na mga katiwala or stewards of the gospel para po sa mga tao. I love this kind of cycle, A church that really worships the Lord ay napapagpala ng Diyos because they are humbled na gusto talaga nila ang Diyos. At yung puso nila nagiging isa sa Panginoon kung ano yung desire niya. And being one with Him, God is granting their desires to equip, to enable men that will be sent out for the gospel. Para po sa atin, this is the challenge actually. The world is in need of faithful, spirit-saturated, gospel-faithful ministers na mula sa mga church na ganito para maisulong yung ebanghelyo. Naway tayo po yung maging isa na gamitin ng Diyos na maisulong ang ebanghelyo para sa mundo. Kaya muli, pinapahayag ng mensahe ng salita ng Diyos sa atin sa umagang ito. Advancing the gospel entails sending of appointed ministers by a spirit-led church who are enabled to do its work. Nagsasabi rin, carry out the gospel mission. Dalawang sangkap ang tinukoy nito, set apart for the work of the gospel and enabled to do the work of the gospel. O kaya selected at empowered. And I want to end by this word from Derek Thomas in this text bilang isang lokal na kongregasyon dito po sa ating komunidad. Probably some of us are used, probably as a Christian, Christian ako, punta ako sa church, kailangan ko ng church. Okay na yun. Christian and part of a local church, nothing else. Meaning, a kind of Christians who is after his growth spiritually through a local church. But there should be there should be a part sa atin na hindi lang tayo basta naghahanap ng simbahan para sa atin. Naghahanap tayo ng simbahan na magiging isa tayo sa kanilang gustong isulong. A church that is really pursuing to advance the gospel. We do not want to belittle or look down on others. But that's how should be yun ganun dapat ang simbahan. Ganun dapat ang simbahan. Selfless and really after the heart of God. And this is what Derek Thomas said. Missionary endeavor is a responsibility of the entire church! Exclamation point. It is not meant to be quirky fixation of the select few who are missionary-minded. Not to have a heart for missions is the same as not having a heart for Jesus Christ. It shows an indifference to what brought the Savior into the world
and what drove him to the cross. Kaya nga, namatay si Jesus eh. Because seryoso po yung kaligtasan ng mga tao. Missions is the heart of God. We're talking about a reformed minister here, Derek Thomas. It is the beating pulse of the Almighty for the lost souls of men and women. To be called toward missions reveals an indifference to what lies at the center of God Himself. Ask yourself some serious questions about your own involvement in the work of missions. Like, am I participating in the mission of God through prayer? Through financial support? Because hindi siya basta mangyayari kung wala rin pong praktikal na pagsuporta na pangangailangan. Am I participating by volunteering even for missions trip? Nawa, magkaroon po tayo ng ganong klaseng opportunity. Perhaps for some, considering a long-term missions involvement. We will not simply magkakas ng lots tayo kung sino, no? Pero kung umabot po tayo sa ganyan, ang Diyos ay magpapadala probably ng missionary sa atin na talagang hindi mo mapigilan because the Holy Spirit is compelling him to do it. What we can do is to send him up by laying our hands to him, to this family, because alam nila tinawag sila para doon. But it is not simply for us to look good. And to end, the world is as needy as ever. Let's go beyond what's happening Sunday after Sunday. What's happening in our work? What's happening in our families? Yes. In your personal lives? Yes, it's serious. Pero naisin natin lagi yung puso din ng Diyos. Naisin natin yung pangangailangan ng mundong ito rin ng sanlibutan. Let us pray.